Good morning mga kamudra. Naalala ko nung araw 'pag nakikita ko ang aking inay na nagpapasok ng sinulid sa karayom. Ang sabi ko, "Inay, paano niyo bakit kayo ay pikit-pikit? Paano niyo paano niyo maipapasok yung sinulid sa karayom? Paano niyo makikita yung butas? Ay nakapikit na kayo." Tapos ako ay humahagalpak ng tawa. Naalala ko ang sabi ng inay, "Tatanda ka rin at dun mo maiintindihan kung bakit kaming matatanda ay halos pikit na pagka kami ay nagbabasa or nagpapasok nga ng sinulid sa karayom pagka kami ay may tatahiin." Ngayon ko na-realize, ngayon mga kamudra, nagbabasa ako ng comments sa aking Facebook. Ayan 'no, pikit na ako. Hindi, hagya ko na mabasa 'pag wala akong salamin. Kahit imulaga ko ang mata ko lalo akong walang makita. Ayan, mas luminaw pero maliit pa rin yung mata ko na dati, ang laging sabihin sa akin ng mga tao nung kabataan ko ay napakalaki ng mata ko. Pero ngayong ako'y tumanda ay lumiit at 'pag ako ay nagbabasa, lalo ng paliit pa kahit nakasalamin pa lang ako. Kaya para po sa mga anak, sa mga kabataan, wag nating pagtatawanan ng mga oldie. Kasi darating nga pala yung time na may experience din natin yung nararanasan nila o na-experience sila nung may mga edad na sila, ang ating mga magulang, ang ating mga lolo at lola. Ngayon sa edad ko na I'm on my 50s, hindi ko nasasabihin yung eksakto, basta nasa 50s na ako. Talagang hirap na akong magbasa. At lalong 'pag may tatahiin ako sa kamay, hindi sa makina, papakiusapan ko pa ang mga anak ko na ipagsuot ako ng sinulid. At ngayon ko naman nararanasan, eh, di ako'y ngayon naman pinagtatawanan ng aking mga anak na, "Ma'am, bakit nagbabasa kayo, nagfe-Facebook kayo or nag-i-Instagram, eh, kayo ay halos nakapikit na." Eh, di yun naman ang kapareho nung sinasabi sa akin ng inay ko nung araw. Ang sabi ko, eh, mararanasan din niyo yan 'pag kayo ay nagkaedad." Ah, hay naku, 10 o'clock na pala, nakahiga pa si Mudra. Ang aking darling ay kanina pang nasa baba at nag-a-apply na ng trabaho. Nawala, 1 buwan nang nawawala ng trabaho si darling. Ako naman ay 6 years nang pahiga-higa laang dito sa bahay. This time siguro kailangan ko na ring maghanap ng trabaho at wala na kaming kakainin. At ang pinakamahirap pa ay ang pambayad sa mortgage ng bahay. Akala laang ng ibang kababayan natin ay masarap ang buhay ng mga Pilipino sa abroad. Hindi po. 'Pag hindi kayo nagtrabaho, nga wala kayong maiibili kahit tuyo. May tuyo din po dito sa abroad. Pagpunta lang niyo sa mga Asian store, kakabili din kayo ng mga frozen na tulingan, Gigi. Lumawak na ang aking topic. Nag-umpisa sa pagsusuot ng sinulid sa karayom, sa kalabuan ng mata. Talaga nga naman 'pag natanda na, ang hirap na makapagbasa man lang or
Parang kahit imulat mo ang mata mo ng malaki 'pag may binabasa ka, talagang hindi mo makikita. Kaya ang lesson sa mga kabataan, sa ating mga apo, ako naman ay wala pang apo, parating pa lang. Sa ating mga anak, particularly sa mga anak natin, ay huwag pagtatawanan ang mga magulang kapag nagbabasa ng nakapikit. Dahil darating yung time, mararanasan din ninyo ang aming nararanasan kagaya ng aking naranasan nung kabataan ko na ako ay tinatawanan ko ang aking inay at tatay. Okay, mga kamudra, God bless po sa ating lahat at magandang umaga. Pagpalain nawa tayo ng Ama. Bye.